Alam mo, galing pang Isabela, itong Simbang Mauricio na humihingi sa atin ng tulong. Bakit? Ano bang naging problema nila? Kasi yung mana na dapat para dun sa yumao niyang asawa, ibinenta ng kanyang biyenan at parang naglaong bula. So, ibig sabihin, yung mana dapat nung asawa ni Mang Mauricio na si Aling Marisa, parang bigla na lang nawala. Ganun na lang. Kasi binenta ng biyenan. At ang masakit pa doon, meron silang pag-uusap sa barangay na bibigyan dapat si Aling Marisa ng mana mula sa ari-arian ng kanyang tatay. Kaya lang, nung namatay ito, parang makalimutan na lang. So, kaya pala humihingi ng payo ngayon sila Mang Mauricio kasi gusto nilang malaman kung paano ba nila mababawi yung karapatang nawala dun sa asawa niya para na lang dun sa mga anak nila. Correct. At para maging maayos ang lahat sa legal, makuha nila yung para sa kanila. Alam mo, mas mabuti pa ang gawin natin. Pakinggan natin yung magiging payo sa case na to nila Ate Pia tsaka ng mga abogado niya. Ang mahadya. Mas marami tayong makakita. Kuya Mauricio, welcome po sa show. Kamusta kayo? Okay po. Pumunta yata kayo dito dahil meron ho kayong hihingin payo. Yes po. Okay, kasama po natin si Attorney Mikey, Yes. si Attorney Ben, at si Attorney Sari. Sisikapin po namin na makapagbigay ho sa inyo ng payo. Yes. So, kwento niyo po sa amin, ba't kayo napunta dito? Yung biyanan ko nagbenta kasi ng lupa. Ang halaga ay 1.3. Milyon. Yes Yung po. biyanan nyo, tatay ng Yes. asawa Yes nyo. po, ate. Oo. Binenta niya yan, patay na yung asawa nyo. Tama ba? Yes po. Kasi buhay pa yung biyanan nyo no? Yes po, ate. Oo. Okay, sige. So, nagbenta po si biyanan. Ano Yes hong problema natin dyan? Ang problema nga doon, ate, mabibigyan sana naman yung anak ko. Ang habol nyo is, kung anong habol ng anak nyo. Yes Yun ang po. tanong mo. Yes po. Ang biyanan nyo, ano nga ho pangalan niya? Bartolome Oriña Senior po. Nagbenta si Bartolome. Ilan po ang anak ni Bartolome? Bali, 7 lahat, ate. 7. Tapos yung kanyang asawa, yung nanay ng asawa mo, patay na. Yes po. Patay na, di ba? Patay Okay. na. Itong lupa, sino ho ang may-ari? Sa kanilang dalawa yung Sa kanilang biyanan ko. dalawa, Yes okay. po. So, tingin ko ang issue natin ngayon is inheritance or succession, sa madaling salita, mana, no? So, unang-una pag-usapan natin sa mana, in this case, lupa, no? So, sino ang may-ari nung property, ng mamanahin? Tapos, sino ba ang mga eredero nung nagpapamana? So, ang pinag-uusapan natin ay isang lupa. Ito ay pag may-ari ng mag-asawang Bartolome at Lourdes. Lourdes. Namatay na si Lourdes. Yes. May 7 anak. So, unang-una, anong parte ng property ang pwede nang mapapamana? Ate Pia, since ang property po ay conjugal property or pagmamay-ari ng mag-asawa. tigkalahati po sila. So yung kalahati lang ng property na pertaining doon sa namatay, yun lang po yung ipapamana sa mga anak. Okay, kasi yung kalahati, buhay pa ang may-ari. Yes po, ate. Okay. So, yung kalahati noon, ang mga eredero ay sino? Yung mga anak po, kasama po yung asawa niya. So, 7 anak at yung asawang buhay pa. Yes. Okay. So, nung binenta ni Bartolome yon, ibig sabihin yung parte niya, binenta niya, karapatan niya yun, ha? Pwede ba niyang ibenta? Pwede, Ate Pia. Pwede. Kasi siya may-ari nung kalahati niya. Pero yung kalahati, ang nagme-may-ari ay yun ngang 7 plus siya. So, 1.3 million. Ang kalahati ng 1.3 million ay 650,000. Kanya yon. Bahala siya kung anong gagamitin niya doon. Pero yung 650, paghahatian po ng 7 plus 1. So, ang asawa nyo ay 1 sa 7, di ba? Yes po. So, divided by 8 na si 650. So, more or less, that is 81,000. Karapatan ng bawat isang sinabi ko. Yung kwarta na nakuha niya pagkabenta, kanino ho ba na ibigay? Binigay niya dun sa Bartolome Jr. So, iisa lang yung anak na nakakuha? Bali 3. Okay, so karapatan po nung 4 pa na anak at ang tumatayong eredero naman ng asawa nyo na isa sa anak, Yes po. kayo po at mga anak mo. Ilan ang anak nyo? Dalawa kayo. So, iba Yes, na yung, iba pa yung hatian nyo. Kumbaga, aangkinin nyo na yung mga karapatan nung yumaan yung asawa bilang eredero
ng kanyang nanay. So, kaya niyo hong ilaban yan. Nabanggit niyo ho ba sa inyong biyanan na may karapatan ho kayo dyan? Yes po, ate. Ano hong sabi? Sunod-sunuran kasi yung biyanan po na Matanda na rin ba? sunod-sunuran dun sa anak niya na junior. Okay. Siya ang nag-ano lahat yung ibilang po nila yung pera. Tapos pag kailangan yung junior yung pera, siya ang nag-withdraw. Okay. Kuya Mauricio, pwede namin kayong matulungan kasi lahat naman ng legal issues, nadadaan yan sa tamang pag-uusap. So yung show po na Cayetano in Action with Boy Abunda, pwede kayong samahan para makipag-usap dun sa mga kapatid po ng yumaon yung asawa. So pag hindi yan naayos sa mabuting usapan, ito talaga sa batas, ito dapat ang natanggap nyo, pwede na tayong dumaan sa legal na proseso. Hindi po talaga ina-advise na magkorte, magkaso. Mas maganda talagang maayos siya sa labas ng korte dahil baka yung amount na makukuha nyo doon na 81,250, mauubos nyo pa sa pagbabayad ng mga legal fees. Pero kapag hindi pa rin sila pumayag, pwede tayong magsulat ng demand letter. So sa ganung paraan, tingnan natin kung paano ito maaayos na hindi nyo na kailangan pumunta pa sa korte para korte pa magsabi sa inyo na o bigay mo yung share niya dito para maiwasan na po iyon. Yes po, ato. May naibanggit ho na humarap ho kayo sa barangay. Yes Tama po. ho ba? Yes po. At may kasulatan kayo. Meron po. Patingin ho ng kasulatan. Ito naman ay binabanggit ko lang for the further education of our viewers. Ilocano Saka- kasi pagkasurat Hindi, dito. okay lang. ate. Papakita ko lang naman. Ang nakikita kong pirma dito is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ang pumirma. Tama ba? Kulang PSC, O hindi kulang. nga, kulang nga. Pero yung asawa niyo, di ba siya si Marisa? Marisa po. Oo. At nakapirma ba siya? Nakapirma pa siya, no? nakapirma. Kasi buhay pa siya nito 2022, Yes. no? Yes. May sinasabi dito na napagkasunduan na kung sa hinaharap ay maibenta na rin ang lupa, nagdesisyon sila na si Ginoong Ominya Jr. ang magiging prioridad. So ito yung anak na sinasabi Yes po, niyo, yung ano? teacher Bartolome niya. Jr. magiging prioridad. Mahirap sabihin na legal yan kasi, okay, pumirma ho dyan si senior, di ba? Si tatay. Yes. Pero katulad ng sinabi ko, yung kalahatinan ang nagmeme-ari, si nanay na patay na, dapat yon napaghatian ng 7 magkapatid plus si tatay. So hindi pwedeng pagkasunduan ng 5 yung kalahating yan kasi sabi ng batas, yung kalahating yan, ito ang magmamana. 7, kasama na doon ang asawa nyo sa 7. So, yung kalahati dito, hindi na nasunod yung batas. Papayag pa ako, ilalaban ko pa yan kung sasabihin na, alam namin, ito karapatan namin, wini-waive namin. Wini-waive namin yung hindi namin ilalaban yan dahil payag kami na siya. Medyo baka ano pa yun kasi ibig sabihin, tinanggap nyo na ito na yung mana nyo, ngayon kusan yung ibinibigay. Donate. So, yung half yan, hindi na nga talaga valid. Tapos yung kalahati, Yung kalahating pinangahawakan ni tatay, nasa kanya, yun ang tinatawag na undivided share niya dun sa kabuuan ng lupa. Undivided share, ibig sabihin, hindi kasi natin napipinpoint pa kung itong part na to kanan, iyo yan, kaliwa, hindi. So ang nangyari ay naging co-owners po si tatay at yung kanyang mga anak dun sa kabuuang lupa. Pero kagaya po ng sinabi ni Ate Pia, yung kalahati po doon, automatic kay tatay. kanya Yung lang. 650,000, kanya yon. Pero yung 650,000 na dapat pinamigay na sa lahat ng magkakapatid, plus may konting share pa doon si tatay, yun yung dapat naging object po or naging parte ng kasunduan dito sa barangay. Pero as to the share po nung tatay dahil buhay pa siya, yun talaga kanya na talaga yun. Hindi yun pwedeng pagkasunduan dito na, pag nabenta, buhay pa si tatay, paghatian natin yung lahat. Yun, hindi po pwede yun. Yun ang tinatawag po kasi sa batas natin na hindi ka pwedeng mag-enter into a contract na ang subject ng kontrata mo ay future inheritance. Pero, talaga sinabi natin, Pia, co-owners na sila dun sa parte nung kay nanay. Yun dapat ang naibigay na sa kanila at yun dapat ang napagkasunduan dito sa barangay settlement. Ito pa yung panglas na ginawa yung teacher na bayaw ko. Na binibigyan kami ng 10,000. Tapos, dun sa kabuuan, 10,000 ang sa inyo. yes po ate, binibigyan kami 10,000 tapos may kondisyon pa dyan. Ano yung condition? Ang kondisyon dyan, parang nakuha na raw namin yon mana ng With claim. Oo, With yes Parang po, with claim. attorney. Oo, na parang okay Hindi- na kayo dyan, Yes. tama na. Oo, Oo. pero hindi ko naman tinanggap ate kasi
Parang mali naman yun. Opo. Tama ho yung instinct nyo na mali ho yun. Kaya ang importante is harap ang CIA sa pamilya nyo. Kung nanaisin nyo, tutulungan namin po kayo na maipaliwanag din sa kanila. Minsan mahal din na kumuha ng abogado. Kaya ang CIA very proud po na meron tayong mga abogado na handa kong tumulong sa inyo. Maraming salamat. Walang anuman po. Sana ho nakatulong kami, makabawas ho sa perwisyo ninyo. Huwag nyo nang isipin dahil nasa tama ho kayo, umasa ho kayo na gagalingan natin ang pagpapaliwanag sa mga kamag-anak ninyo para maliwanagan po ang lahat. At sana yung mga nakikinig na may ganitong sitwasyon, yun din ho ang tandaan nyo, no? Yung mga nabigay namin ng mga pointers, pati ho sa mga barangay na napakasipag na mag-areglo ng mga gantong kaso, pero yun nga, hindi ho pwedeng pagkasunduan yung future inheritance. At ingatan din po natin na yung property, lalo na pag may asawa, tandaan nyo ho, yung kalahati dun sa isang asawa, yung kalahati dun sa kabilang asawa. Medyo iba pa ho yan pag hindi mag-asawa. So, case to case din po yun. Dun ho pumapasok talagang trabaho ng abogado. Maraming salamat po. Salamat na tiwala. Thank you po. Nagpadala ang Cayetano in Action ng demand letter sa ama ng yumaong asawa ni Mauricio na si Bartolome Oriña Sr. Umaasa ang programa na agad na sasagutin ni Bartolome Sr. ang demand letter para magkaroon ng bahagi sa ari-arian ang mga naiwang anak ni Marisa. Tututukan ng programa ang kasong inihingi ng legal advice ni Mauricio. Dala ang pag-asang ito'y mauuwi sa isang maayos at patas na pagtatapos. Action agad.